smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know you're beauty, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't. Ayan, good evening guys. So, a brief discussion lang ha. Kasi merong nagpahabol about dun sa topic na gusto nung aking friend about red flag and unspoken rules. Ano ba yung mga unspoken rules? And ano ba yung mga red flag? Ako, di ba ang red flag yun yung sign, signal, na flag na ginagamit sa mga ship kapag nagkakaroon ng trahedya, di ba? Nagkakaroon ng problema dun sa ship, di ba? Iwawagay-way yung red flag. So, in human being, sa tao, pag sinabi mo red flag, is isang bagay na problema na kailangan i-address niya sa sarili niya. So, ano naman yung unspoken rules? Ang unspoken rules naman ng mag-asawa, ito yung mga bagay na hindi na kailangan pang banggitin ng mga partners natin. Automatic, alam natin. Kumbaga parang automatic kailangan, hindi na kailangan pang ulit-ulitin sa'yo, kailangan alam mo, nakalista na sa utak mo mula nang pinakasalan mo yan, naging asawa mo yan, kailangan alam mo yung mga unspoken rules ng mga mag-asawa. So, ako I consider a red flag. Example. Number 1, ito kasi natatawa ako kasi ito nangyayari. Alam ko maraming makaka-relate eh. Number 1 yung nagpaalam si jowa, magpa-party-party. Birthday ng tropa. Pumayag si jowa, pumayag si girl. Okay, sige, payag ako, ganyan. Basta ano lang ingat ka, tapos update mo ko. Pag nandun ka na, message mo ko, ganyan. So, ikaw naman ngayon. Pinayagan mo nga pero pagdating dun, andyang mag-video call kayo, andyang nagme-message ka, mayat maya. Kulang na lang talaga sana, sumama ka na lang. O diba? Diba nangyayari yan? Which is, para sa akin, red flag yun. Hindi magandang attitude yung ganun. Kasi, para sa akin, kapag pinayagan mo yan, ibig sabihin, may tiwala ka dyan. Kung wala kang tiwala, huwag mong payagan. Pero kung papayagan mo, tapos liligaligin mo lang din siya, huwag mo nang payagan, hindi niya rin mai-enjoy. Promise, maiinis yan sa'yo. So ako kasi, sa amin ni Papa Bibs kasi, share ko lang. Pag pinayagan ko yan, nagpaalam yan. Hindi ko siya nililigalig. Nagpapamiss ako. Promise, siya mismo uuwi ng maaga. Kasi sasabihin niya, namimiss kasi kita eh. Sabi, siya rin mismo yung nag-iisip na, ba't kaya hindi nagme-message yung asawa ko? Oh, di ba? Uuwi yan kasi namimiss ka. So, ganun yun. Ganun si Papa Bibs. At saka yan, pag nagpaalam sa akin, inahayaan ko lang siya. Pero pag dumating yung point na, teka, lumalampas na sa limit, halimbawa, usapan namin is until 12 lang, 12 midnight. Aalis yan ng maaga-aga. Lagi ko sinasabi sa kanya, umalis ka ng maaga. Halimbawa, may inuman sa tropa. Aalis yan siguro mga 6, 7, hanggang 12. So, siguro naman enough na yun. Ayoko kasi ng ginagabi ng sobra ng uwi. Tas lasing. Ang iniisip ko dun, hindi yung kumaga, limitahan mo lang din yung alak na tinitake mo. Kumaga parang, maging ka rin, anuhin mo rin yung health mo, di ba? Ganun yung sa akin, concern. Hindi yung, kasi si Papa Bibs, kilala ko yan. Ayan, kagaya yan, unspoken rule. One time, pinayagan ko yan. Umuwi. Sabi ko, ba't umuwi ka? Ayaw niya kasi ang daming keme, ang daming eme-eming mga girls na hindi niya kilala. And then, hindi maganda yung mga tingin. Siyempre, pogi. Pogi kasi si jowa. Pogi kasi siya eh. Oh, di ba? Kaya,
So, hindi maiiwasan, lalo na pag may mga girls, tas inuman. Ayoko rin nung ganun. Ako papayagan ko kapag alam ko, kilala ko kung sino yung mga kasama. Pero okay lang naman na may ibang girls. Basta nandun yung mga tropa niyang mapagkakatiwalaan ko. Kasi kilala ko yung mga friends ni B-Boy na talagang trusted eh. Lahat sila hindi nila kukonsintihin gumawa ng kalokohan yan. Ganun yung isang tunay na tunay at mabait na kaibigan. Hindi ko konsintihin na gumawa ng kalokohan yung mga kaibigan nila dahil alam nilang eventually may masisira. Diba? So, ako ayun, hinahayaan ko lang siya mag-enjoy kasi ano niya yun, me time niya yun eh. Time niya yun sa sarili niya. Kailangan din ng mga natin, even us, mga girls, kailangan din natin ng diversion. Kailangan din natin maglibang, kailangan din natin kahit paano lumabas kasama ang friends. Pero syempre, isa rin sa mga unspoken rules para naman sa ating mga babae, yung nagpaalam ka. And then, kasama mo mga high school classmates mo, example. And then, bigla, dumating si ex mo nung high school, dumating. So, ngayon, si asawa naiwan sa bahay. So, bigla kayong nagpicture-picture. Okay, nagpicture-picture kayo. Pinost nung isang classmate mo. Nakita ngayon nung asawa mo. Oh, nandiyan pala yung ex mo, hindi mo sa akin sinabi. So, unspoken rule. Ano ba yun dapat? Dapat kapag gano'n, na alam mo may strange thing na nangyayari, like, hindi naman kasi normal na gano'n eh. Kumaga, sa atin, ex na yun, wala na. Pero yung mga taong nagmamahal sa atin, na hindi natin naiiwasan na mag-isip sila. So, why don't we give them ang guarantee na wala lang yun, na ikaw honest ka, na ikaw mapagkakatiwalaan ka. So, pag may dumating na gano'n, dumating si ex bigla, edi message mo yung asawa mo, sabihin mo, mahal, dumating si ganito, ganyan, ganyan. And then, syempre, pag gano'n, naging honest ka, matutuwa yan. Unlike kapag hindi, tas nalaman, nag-post, may nakikita, nag-post, ganyan. Ay, naku, sabi ko sa'yo, maghahalo ang balat sa tinalungan. Ba't nilihim? Ba't hindi sinabi? Diba? Although tayo, hindi naman natin kailangan explain, diba? Pero at least, maging honest ka. Hindi naman kung pinayagan tayo, gano'n na yun. Tapos, andyan mga tropa, ganyan. Pag alam mong dumating si ex, syempre, alam mong something na may pagsiselosan si asawa. So, sabihin mo. Pera na lang kung okay na sila ni ex mo, na talagang kayo, para lang kayo magkaibigan talaga. Pero ako kasi, I don't make friends with exes. Para sa akin, ex mo yan, so maging civil lang. Hindi kayo kailangan mag-away, civil lang. Maging formal lang kayo mga tao. Even mga ex ni Papa Bis, I don't make friends with them. Okay lang, we respect each other. Talk to each other kung kailangan, especially pag tungkol sa anak. But we will never be friends. Kaya ako, naano ko dun sa iba na tinropa, ginawang kumare, o, di ba? Ayoko nun, hindi. Para sa akin yan, isa yun sa mga unspoken rule na hindi na kailangan sabihin, guys, nagpaalam ka, inumaga ka ng uwi, alam mo sa sarili mo na hindi uwi ng isang matinong girlfriend o isang boyfriend. Ay, actually, boyfriend, girlfriend, okay pa eh. Pero yung asawa, may anak. Ibang usapan yun. Ibang senaryo kasi yun. Pero, ang girlfriend, boyfriend is also a commitment eh. Hindi ko mo girlfriend mo lang yan, girlfriend pa lang, is wala ka ng commitment dyan. May commitment ka dyan, karelasyon mo yan eh. Diba? So, ganun yun para sa akin. So, isa sa mga red flag din na makukonsider ko yung nag-attitude. Merong bisita, tas ikaw, attitude ka, di ba? Hindi ka nakikisama o kaya
Sumama ka, sample to, red flag to. Sumama ka sa outing, pagkatapos wala ka sa mood, hindi mo pinapansin yung mga, yung pamilya ng asawa mo, ganyan, di ba? Parang, huwag ka na lang sumama pag ganun, di ba? So, ayan. So, tsaka isa pa masasabi ko din na, pag gusto kang lokohin ng isang tao, kahit na nandyan ka sa harap niyan, kahit nasa tabi ka nga lang niya, di ba, magagawa niya nga lokohin ka kahit sabihin mong nandyan ka lang, malingat ka nga lang, pwedeng may iba ng kinindatan yan. Nag-CR ka nga lang, maaaring may chinat na yan, may tinawagan na yan. Di ba? Ang daming dahilan, ang daming paraan. Ang daming paraan para gawin kang lokohin. Pero marami ring dahilan para hindi na gawing lokohin ka. Di ba? Kaya nga, di ba, may kasabihan tayo na pag mahal ka, hindi ka niya lolokohin kasi nandun kasama ng pagmamahal yung respeto. Masasabi mo bang may respeto ka sa taong mahal mo kung niloloko mo? Di ba? Masasabi mo ba nire-respeto mo yung taong mahal mo kung niloloko mo siya? Di ba? And vice versa. Masasabi mo bang mahal mo kung niloloko mo, wala kang respeto? So, paulit-ulit, ikot lang yan. So, love and respect is magka-partner yan. Di ba? Ayun lang naman. So, about unspoken rules and red flag, marami pa yan. If gusto nyo pong may part 2 tayo niyan to discuss, gawin natin. By the way, I have a friend, actually my best friend since college. Baka pumunta siya dito on Sunday. And sabi ko sa kanya mag-guest siya sa akin sa podcast ko. Discuss natin yung ating mga life and love lessons. Ang dami kasi niyan eh. Kumbaga sa kami, lalo na kami, alam namin ang mga deepest secrets ng bawat isa. Kasama ko yan. Shout out sa'yo, Maring April. Alam niya yan. Lahat ng bagay kasama ko yan na tipo bang meron kaming inimbestigang tao na alam mo yun, kumbaga madaling araw, yayayain ko yan, nasan ka, ganyan. Sa bahay, dadaanan ko yan, tara samahan mo ko, meron lang akong tutuklasin. Ganun. May mga friend ba kayong ganun? Ako meron. Kumbaga, iba-iba kasing category yung mga friends natin na yan. Lalo na ako, ang dami kong friends na talagang for keeps. Friends for keeps. May mga friends ako na nakakaalam ng mga deepest secrets. At isa na yan, best friend ko yan since college. So, on Sunday, we will discuss our life and love lessons in life. Kumbaga, marami kami pinagdaanan, even siya, separated din siya. And then, nagka-boyfriend, ganyan. So, ngayon, single na ulit. So, namimiss ko yan, yung friend kong yan. So, sa Sunday, visit siya dito. Kasi taga-Antipolo siya. So, she will visit me on Sunday. Tama-tama, fiesta ng gagalangin. So, sabi ko sa kanya, try nga natin, di ba? Maging tayo, di ba? Be bare, outspoken. Kumbaga, i-reveal natin kung ano yung mga ibang mga sikreto na hindi nalalaman ng audience na na pwedeng i-reveal. Pero yung mga hindi, hayaan nyo na yun. So, ayun lang naman. Ang dami kong friends na gusto kong i-guest dito. Kaya lang mahihain sila. Pero nako, eto, si Maricom, April na to. Ay nako, mas bakla pa sa akin to talaga. Kaya masarap kausap. So, ayan, Maring April ha, in-announce na kita kaya hindi ka na makakatanggi on Sunday. See you. So, ayun nga, marami kaming i-discuss. And may mga games kami, mga tipong fast talk. Ayan, magpa-fast talk kami. And then, ayun, hindi ko na pakakahaba-habain.
gumawa lang ako for the content lang kasi ay kailangan kong palabasin yung ads ko para dun kasi ako, alam niyo na. So, ayun lang naman guys. So, bye. Good night.